Sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng matataas na puno at makakapal na damuhan, ay may isang maliit na kubo na tila laging nilalamon ng katahimikan. Doon nakatira si Nanay Esther, isang matandang babae na payat ang katawan at mabagal ang lakad. Ang kanyang buhok ay kulay pilak na at ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at lungkot. Araw-araw ay nakikita siya ng mga tao na nag-iisa. Naglalakad papunta sa balon upang umigib ng tubig. Naglalakad papunta sa gubat upang mangalap ng kahoy. At naglalakad pabalik sa kanyang kubo na tila pasan ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Ngunit sa kabila ng kanyang kahirapan ay may isang bagay na hindi nawawala sa kanya. Ang kanyang katahimikan at pagtitiis. Hindi siya kagaya ng ibang matatanda sa baryo na may mga anak at apo na nag-aalaga. Si Nanay Esther ay nag-iisa lamang. Matagal nang pumanaw ang kanyang asawa at wala siyang anak. Ang kanyang buhay ay umiikot lamang sa kanyang kubo at sa isang lumang baol na lagi niyang binabantayan. Ang baol na iyon ay lumana at yari sa matigas na kahoy. May mga ukit ito na tila hindi pangkaraniwan. May mga simbolo na hindi maintindihan ng mga taga-baryo. Ito ay nakapwesto sa isang sulok ng kanyang kubo. Hindi niya ito pinapabayaan at tila ito ang kanyang pinakamahalagang pag-aari. Dahil dito ay naging usap-usapan siya sa baryo. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang mag-isip ng kung ano-ano tungkol sa kanya. May nagsabi na siya raw ay may tinatagong kayamanan. May nagsabi na siya raw ay may itinatagong lihim. At may nagsabi pa na siya raw ay may kaugnayan sa mga hindi nakikitang nilalang. Unti-unti ay nagbago ang tingin ng mga tao sa kanya. Mula sa simpleng awa ay naging pag-aalangan. At mula sa pag-aalangan ay naging panlalait. Ang mga bata ay natutong tumawa sa kanya. Tinatawag siyang kakaiba at minsan ay pinagtatawanan habang siya ay naglalakad. May mga kabataan na sinasadya siyang takutin. May mga pagkakataon na tinatapunan siya ng maliliit na bato habang siya ay dumadaan. At may mga pagkakataon din na sinisigawan siya ng kung ano-ano na masakit pakinggan. Ngunit si Nanay Esther ay nananatiling tahimik. Hindi siya sumasagot. Hindi siya lumalaban. Tahimik lamang siyang naglalakad at iniiwasan ang gulo. Sa kabila ng lahat ay hindi niya iniiwan ang kanyang baol. Tuwing gabi ay pinupunasan niya ito. Hinahaplos niya ang ibabaw nito na parang may buhay. At minsan ay tila kinakausap niya ito sa mahina niyang tinig. Isang hapon habang papalubog ang araw ay may 3 babae na kapitbahay ang nagtipon sa may labas ng kubo ni Nanay Esther. Tahimik silang nakatingin sa kubo na tila may binabalak. Matagal na naming gustong malaman kung ano ang laman ng baol na iyon, sabi ng isa sa kanila. Siguro ay may kayamanan doon, sagot ng isa. O baka naman ay may kung anong mahika, dagdag ng isa pa. Nagtinginan sila na tila nagkaunawaan ng hindi nagsasalita. Ngunit wala pa silang lakas ng loob na lumapit. Sa halip ay pinili nilang maghintay at magmasid. Sa loob ng kubo ay nakaupo si Nanay Esther sa harap ng kanyang baol. Nakatingin siya rito habang ang liwanag ng kandila ay marahang sumasayaw sa paligid. Ang kanyang mga mata ay tila may iniisip na malalim. Ang hangin sa labas ay unti-unting lumalamig. Ang mga dahon ay marahang gumagalaw. At ang buong baryo ay unti-unting nilalamon ng gabi. Sa sandaling iyon ay may kakaibang pakiramdam na bumalot sa paligid. Isang pakiramdam na hindi maipaliwanag. Isang pakiramdam na tila may paparating na hindi inaasahan. Si Nanay Esther ay dahan-dahang tumayo. Lumapit siya sa baol at inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw nito. Pumikit siya at tila nagdasal sa katahimikan. Pagmulat ng kanyang mga mata ay may bahagyang pagbabago sa kanyang anyo. Ang kanyang mga mata ay tila mas malinaw. At ang kanyang tindig ay tila mas matatag. Sa labas ng kubo ay patuloy na nakamasid ang mga kapitbahay. Hindi nila alam na ang kanilang mga mata ay malapit nang makakita ng isang bagay na magbabago sa kanilang paniniwala. At sa loob ng kubo ni Nanay Esther ay nagsimula ang isang lihim na matagal nang nakatago. Isang lihim na may kaugnayan sa mahiwagang baol. Isang lihim na unti-unting magbubukas sa mga susunod na araw. Ang gabi ay tuluyang bumalot sa baryo. At sa katahimikan nito ay may isang kwento na nagsisimula pa lamang. Isang kwento ng hiwaga. Isang kwento ng sakit. At isang kwento ng katotohanan na hindi pa handang tanggapin ng lahat. Ang gabi ay mas lumalim at ang katahimikan sa baryo ay tila mas naging mabigat. Ang hangin ay malamig at ang mga anino ng mga puno ay tila may sariling galaw.
Sa loob ng kubo ni Nanay Esther ay patuloy ang kanyang pagharap sa mahiwagang baol. Tahimik siyang nakatayo habang ang kanyang kamay ay nakapatong sa ibabaw nito. Ang kanyang paghinga ay mabagal at kontrolado. Tila may isang ritual na matagal na niyang ginagawa tuwing sumasapit ang ganitong oras. Dahan-dahan niyang binuksan ang baol. Walang ingay na narinig, walang anumang kalansing. Ang takip ay tila kusang gumalaw na parang sumusunod sa kanyang kagustuhan. Sa loob ng baol ay walang ginto, walang pila, walang anumang kayamanan na inaasahan ng mga tao mapanghusga. Sa halip ay may isang lumang tela na maayos na nakatiklop, may isang maliit na sisidlan na yari sa putik, at may isang lumang aklat na tila napakatanda na. Ang aklat ay may mga pahina na kulay dilaw na. Ang mga letra ay kakaiba at hindi madaling basahin. Ngunit sa mga mata ni Nanay Esther ay malinaw ang bawat salita. Kinuha niya ang aklat at marahang binuksan ito. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang gumalaw habang binabasa ang mga nakasulat. Ang kanyang mukha ay nanatiling payapa, ngunit ang kanyang loob ay tila may tinatagong lakas. Sa bawat pahina na kanyang binabasa ay tila may hangin na umiikot sa loob ng kubo. Ang apoy ng kandila ay bahagyang kumikislap. Ang paligid ay tila nagiging buhay sa isang paraang hindi pangkaraniwan. Sa labas ng kubo ay naroon pa rin ang tatlong kapitbahay. Tahimik silang nagmamasid. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-uusisa at pagdududa. May kakaiba sa loob, sabi ng isa. Pakiramdam ko ay hindi normal ang matandang iyon, sagot ng isa. Kailangan nating malaman ang totoo, dagdag ng pangatlo. Ngunit sa kabila ng kanilang kagustuhan ay nanatili silang nakatayo sa dilim. Hindi sila makalapit. May kung anong pumipigil sa kanila. Isang takot na hindi nila maipaliwanag. Sa loob ng kubo ay inilapag ni Nanay Esther ang aklat. Kinuha niya ang maliit na sisidlan at dahan-dahang binuksan ito. Sa loob ay may pulbos na tila kumikislap sa liwanag ng kandila. Kumuha siya ng kaunting pulbos at inilagay ito sa kanyang palad. Pumikit siya at huminga ng malalim. Pagkatapos ay marahan niyang ibinuga ang pulbos sa hangin. Ang pulbos ay kumalat at tila naglaho. Ngunit sa sandaling iyon ay may pagbabago sa paligid. Ang hangin ay naging mas mabigat. Ang katahimikan ay naging mas malalim. Ang mga mata ni Nanay Esther ay muling nagbukas. Sa pagkakataong ito ay may kakaibang ningning na makikita rito. Hindi ito ang mata ng isang mahina at inaaping matanda. Ito ay mata ng isang taong may alam na hindi alam ng iba. Sa labas ay bahagyang umatras ang tatlong kapitbahay. Ang kanilang mga puso ay mabilis na tumibok. May naramdaman silang kakaiba kahit hindi nila nakikita ang nangyayari sa loob. May mali bulong ng isa. Umalis na tayo, sagot ng isa. Hindi pa dagdag ng pangatlo, ngunit ang kanyang tinig ay may halong takot. Sa loob ng kubo ay muling isinara ni Nanay Esther ang baol. Maingat niyang inayos ang lahat sa loob. Ang kanyang mga galaw ay maingat at puno ng pag-iingat. Umupo siya sa tabi ng baol at tumingin sa pinto ng kubo. Para bang alam niya na may mga matang nakamasid sa kanya mula sa labas. Ngunit hindi siya natakot. Sa halip ay nanatili siyang kalmado. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pangamba. Sa kanyang isipan ay malinaw ang isang bagay. Ang panahon ng kanyang pananahimik ay malapit ng matapos. Sa labas ay tuluyan ng umatras ang tatlong kapitbahay. Ang kanilang mga hakbang ay mabilis habang sila ay lumalayo. Ang kanilang mga puso ay puno ng takot at pagkalito. Ngunit ang kanilang pag-uusisa ay hindi nawala. Sa halip ay lalo itong lumalim. Sa gabing iyon ay nagsimula ang isang pagbabago. Isang pagbabago na hindi pa napapansin ng buong baryo. At sa gitna ng katahimikan ay nanatiling nakaupo si Nanay Esther sa tabi ng kanyang mahiwagang baol. Tahimik ngunit handa. Ang dilim ng gabi ay naging saksi sa lihim na unti-unting nagbubukas. Isang lihim na may kapangyarihang baguhin ang kapalaran ng lahat. Sumikat ang araw na tila walang nagbago sa baryo. Ang mga tao ay nagpatuloy sa kanilang karaniwang gawain. Ang mga bata ay naglaro sa kalsada. Ang mga matatanda ay nag-usap-usap sa ilalim ng mga puno. Ngunit sa likod ng normal na umaga ay may isang tahimik na tensyon na unti-unting nabubuo. Si Nanay Esther ay lumabas ng kanyang kubo dala ang isang lumang sisidlan. Mabagal ang kanyang hakbang ngunit matatag ang kanyang tindig. Ang kanyang mukha ay payapa ngunit ang kanyang mga mata ay tila mas malinaw kaysa dati. Habang siya ay naglalakad papunta sa balon ay may ilang tao ang tumingin sa kanya. May mga bulong na agad kumalat.
May mga matang puno ng paghusga at pag-uusisa. Narinig mo ba ang nangyari kagabi? Sabi ng isang babae. May kakaiba raw sa kubo niya, sagot ng isa. Sabi nila, may mahika siya, dagdag ng isa pa. Si Nanay Esther ay patuloy lamang sa kanyang paglalakad. Hindi siya tumingin sa kanila, hindi siya nagsalita, para bang sanay na siya sa mga bulong na iyon. Pagdating sa balon, ay maingat siyang umigip ng tubig. Ang kanyang mga galaw ay mabagal ngunit sigurado. Habang ginagawa niya ito ay may isang batang lalaki ang lumapit. Matagal nang pinagtatawanan ng bata si Nanay Esther. Isa siya sa mga madalas mangutya. Ngunit sa pagkakataong iyon ay may kakaibang pag-alinlangan sa kanyang mga mata. Tinitigan niya si Nanay Esther, ngunit hindi siya nagsalita. Para bang may pumipigil sa kanya. Napansin ito ni Nanay Esther ngunit hindi siya umimik. Sa halip ay tinapos niya ang kanyang ginagawa at dahan-dahang umalis. Habang siya ay naglalakad pabalik sa kanyang kubo, ay may ilang kabataan ang nagtipon sa gilid ng daan. Sila ang madalas na nananakot sa kanya. Ngunit sa araw na iyon ay hindi sila agad kumilos. Tinitigan lamang nila si Nanay Esther habang siya ay papalapit. May kakaiba sa kanya, sabi ng isa. Parang hindi na siya tulad ng dati, sagot ng isa. Tahimik lamang silang nakatingin habang dumadaan si Nanay Esther. Walang bato na itinapon, walang sigaw na narinig. Ang dati nilang tapang ay tila napalitan ng pag-alinlangan. Pagdating ni Nanay Esther sa kanyang kubo ay agad niyang inilapag ang sisidlan. Pumasok siya at isinara ang pinto. Sa loob ay muli niyang tiningnan ang kanyang baol. Umupo siya sa harap nito at dahan-dahang hinaplos ang ibabaw. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-iisip. Sa kanyang isipan ay bumabalik ang mga alaala. Mga alaala na matagal na niyang itinago. Mga alaala ng kanyang kabataan. Mga alaala ng isang lihim na hindi kailanman nalaman ng baryo. Dahan-dahan niyang binuksan ang baol. Kinuha niya ang lumang aklat at muling binasa ang ilang pahina. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng konsentrasyon. Habang siya ay nagbabasa ay tila may mga salitang lumulutang sa kanyang isipan. Mga salitang may kapangyarihan. Mga salitang matagal na niyang hindi ginagamit. Sa labas ng kubo ay muling nagtipon ang ilang kapitbahay. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-uusisa. Hindi ako mapakali, sabi ng isa. Kailangan nating malaman kung ano ang ginagawa niya, sagot ng isa. Kung may itinatago siya ay dapat nating malaman, dagdag ng isa pa. Unti-unti ay lumapit sila sa kubo. Ang kanilang mga hakbang ay maingat ngunit puno ng determinasyon. Sa loob ay naramdaman ni Nanay Esther ang kanilang paglapit. Hindi niya sila nakikita ngunit alam niya na naroon sila. Isinara niya ang aklat at ibinalik ito sa baon. Kinuha niya ang maliit na sisidlan at hinawakan ito ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay nagbago. Ang kanyang anyo ay tila naging mas matatag. Sa labas ay tumigil ang mga kapitbahay sa tapat ng kubo. Walang nagsalita. Ang katahimikan ay naging mabigat. May isang babae ang dahan-dahang lumapit sa pinto. Itinaas niya ang kanyang kamay upang kumatok. Ngunit bago pa man niya magawa ito, ay bigla siyang napatras. Para bang may isang hindi nakikitang puwersa ang pumigil sa kanya. Napatingin siya sa kanyang mga kasama. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. May mali, sabi niya. Sa loob ng kubo ay nakaupo si Nanay Esther na tila handa. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa sisidlan at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pinto. Ang hangin sa paligid ay tila huminto. Ang oras ay parang bumagal. Sa sandaling iyon ay malinaw ang isang bagay. Ang lihim na matagal nang nakatago ay hindi na mananatiling lihim. At ang baryo na matagal nang puno ng panghuhusga ay malapit nang harapin ang isang katotohanan na hindi nila inaasahan. Ang katahimikan sa harap ng kubo ni Nanay Esther ay naging mas mabigat. Ang mga kapitbahay na kanina ay puno ng tapang ay ngayon ay tila hindi makagalaw. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa pinto na parang may hinihintay na mangyari. Ang babae na unang nagtangkang kumatok ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Hindi niya maipaliwanag ang takot na biglang bumalot sa kanya. Sa loob ng kubo ay nanatiling kalmado si Nanay Esther. Nakaupo siya sa harap ng kanyang baol. Yang kanyang mga mata ay nakatingin sa pinto, ngunit ang kanyang isipan ay malalim ang iniisip. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit sigurado. Lumapit siya sa pinto at inilapit ang kanyang kamay dito. Sa labas ay napaatras ang mga kapitbahay.
Ang kanilang paghinga ay bumilis. Ang kanilang mga puso ay tila malakas ang tibok. Unti-unting bumukas ang pinto. Tumambad si Nanay Esther sa harap nila. Ang kanyang anyo ay pareho pa rin, ngunit may kakaibang aura na hindi nila maipaliwanag. Ang kanyang mga mata ay diretso sa kanila. Walang galit, walang takot, kundi isang tahimik na lakas. "Bakit kayo narito?" tanong niya. Walang sumagot agad. Nagtinginan ang mga kapitbahay. Ang kanilang mga labi ay tila hindi makabuo ng salita. "May gusto lang kaming malaman," sabi ng isa sa kanila. "Ano iyon?" sagot ni Nanay Esther. "Ang baol mo," sabi ng babae. Tumahimik muli ang paligid. Ang hangin ay tila tumigil sa paggalaw. "Ang baol ko," ulit ni Nanay Esther. "Oo," sagot ng babae. "Ano ang laman niyan?" Sandaling nanahimik si Nanay Esther. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nagbago. Hindi ito galit, hindi ito takot, kundi isang lalim na hindi nila maintindihan. Hindi lahat ng bagay ay kailangang malaman, sagot niya. Ngunit hindi nasiyahan ang mga kapitbahay. Ang kanilang pag-uusisa ay mas lumakas. "May karapatan kaming malaman," sabi ng isa. "Bakit?" sagot ni Nanay Esther. "Dahil kasama ka sa baryong ito," dagdag ng isa pa. Tahimik na tumingin si Nanay Esther sa kanila. Isa-isa niyang tinignan ang kanilang mga mukha. Para bang sinusukat niya ang kanilang mga intensyon. Sa sandaling iyon ay may isang hangin na dumaan, malamig at mabigat. Ang mga dahon ay bahagyang gumalaw. Ang paligid ay tila naging mas tahimik. "Kung ipapakita ko sa inyo," sagot ni Nanay Esther, "ay handa ba kayong tanggapin ang katotohanan?" Nagtinginan ang mga kapitbahay. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-alinlangan, ngunit nanaig ang kanilang pag-uusisa. "Oo," sagot ng isa. "Gusto naming malaman," dagdag ng iba. Dahan-dahang tumango si Nanay Esther. Pagkatapos ay tumalikod siya at bumalik sa loob ng kubo. Iniwan niyang bukas ang pinto. Nag-alangan ang mga kapitbahay, ngunit isa-isa silang pumasok. Ang kanilang mga hakbang ay maingat. Ang kanilang mga mata ay nag-iikot sa loob ng kubo. Sa gitna ng kubo ay naroon ang baol, tahimik at tila ordinaryo. Ngunit may kung anong presensya na hindi maipaliwanag. Tumayo si Nanay Esther sa tabi nito. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng baol. "Ito ang hinahanap ninyo," sabi niya. Tahimik ang mga kapitbahay. Nakatingin sila sa baol na tila naghihintay. Dahan-dahan niyang binuksan ang baol. Walang liwanag na sumabog. Walang malakas na hangin. Ngunit sa sandaling iyon ay may kakaibang pakiramdam na bumalot sa loob ng kubo. Isa-isang sumilip ang mga kapitbahay. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aasam. Ngunit nang makita nila ang laman ay napakunot ang kanilang noo. "Tela lamang," sabi ng isa. "May sisidlan," dagdag ng isa. "Isang lumang aklat," sabi ng pangatlo. "Yun lang," tanong ng babae. Yun lang, sagot ni Nanay Esther. Nagkaroon ng bulungan. Ang kanilang mga mukha ay napuno ng pagkadismaya at pagdududa. "Niloloko mo ba kami?" sabi ng isa. "Ito ang katotohanan," sagot ni Nanay Esther. Ngunit hindi naniwala ang mga kapitbahay. Para sa kanila ay may tinatago pa rin si Nanay Esther. "Hindi kami naniniwala," sabi ng isa. "May itinatago ka pa rin," dagdag ng iba. Tahimik na isinara ni Nanay Esther ang baol. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. "Kung iyon ang iniisip ninyo," sagot niya, "ay wala na akong magagawa." Unti-unting lumabas ang mga kapitbahay. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagdududa at inis. Paglabas nila ay nagtipon sila sa labas ng kubo. Ang kanilang mga tinig ay mahina ngunit puno ng galit. "May tinatago siya," sabi ng isa. "Sigurado ako," dagdag ng isa. "Hindi pa ito tapos," sabi ng pangatlo. Sa loob ng kubo ay muling naupo si Nanay Esther sa tabi ng kanyang baol. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang kanyang paghinga ay mabagal. Alam niya na hindi matatapos ang lahat sa simpleng pagpapakita lamang. Alam niya na ang tunay na pagsubok ay paparating pa lamang. At sa gitna ng katahimikan ay tila may isang puwersa na unti-unting nagigising. Isang puwersa na matagal nang natutulog. Isang puwersa na may kakayahang baguhin ang lahat. Ang baryo ay nanatiling tahimik sa labas, ngunit sa ilalim ng katahimikan ay may tensyon na lalong lumalalim. At si Nanay Esther ay nanatiling handa sa kung anuman ang darating. Hindi nagtagal ay kumalat sa buong baryo ang balita tungkol sa baol ni Nanay Esther.
Ang mga taong dati ay tahimik lamang na nagmamasid ay naging mas bukas sa kanilang pagdududa. Ang usapan ay hindi na bulong lamang kundi lantaran ng pinag-uusapan sa gitna ng daan. May tinatago siya, sabi ng ilan. Hindi normal ang matandang iyon, sagot ng iba. Sigurado akong may kapangyarihan ang baol, dagdag ng iba pa. Sa bawat paglipas ng oras ay lalong lumalalim ang hinala ng mga tao. Ang simpleng pag-uusisa ay naging paghusga, at ang paghusga ay unti-unting naging galit. Si Nanay Esther ay patuloy lamang sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Nag-iigib ng tubig, nangangalap ng kahoy, at bumabalik sa kanyang kubo na parang walang nangyayari. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan ay nararamdaman niya ang pagbabago sa paligid. Ang mga mata na dati ay nagmamasid lamang ay ngayon ay puno ng pag-uusig. Ang mga tinig na dati ay bulong ay ngayon ay mas malinaw at mas matalim. Isang umaga habang siya ay naglalakad papunta sa balon ay may grupo ng mga kabataan ang humarang sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay may halong tapang at pangungutya. Nanay Esther, sabi ng isa. Tumigil siya at tumingin sa kanila, tahimik at walang emosyon. Ipakita mo ang tunay na laman ng baol mo, sabi ng isa. Ipinakita ko na sagot ni Nanay Esther. Hindi iyon ang totoo, dagdag ng isa. Nagkaroon ng maikling katahimikan. Ang hangin ay tila huminto sa paggalaw. Kung hindi ninyo kayang tanggapin ang nakita ninyo, sagot ni Nanay Esther, ay hindi ko na problema iyon. Nagalit ang mga kabataan sa kanyang sagot. Ang kanilang mga mata ay nagdilim. Naglilihim ka, sabi ng isa. At hindi iyon tama, dagdag ng iba. Isa sa kanila ang kumuha ng maliit na bato at itinapon ito kay Nanay Esther. Tumama ito sa kanyang balikat, ngunit hindi siya gumalaw. Hindi siya nagsalita, hindi siya lumaban. Sa halip ay nanatili siyang nakatayo, tahimik at matatag. Ang kanyang katahimikan ay lalong nagpainit sa ulo ng mga kabataan. Isa pa ang nagtapon ng bato, at isa pa. Ngunit sa sandaling iyon ay may kakaibang nangyari. Ang mga bato na dapat ay tatama sa kanya ay tila bumagal sa hangin, at bago pa man ito lumapit sa kanyang katawan, ay kusa itong bumagsak sa lupa. Napaatras ang mga kabataan. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Ano yun, sabi ng isa? Walang sumagot. Ang kanilang mga puso ay mabilis ang tibok. Si Nanay Esther ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga mata ay tahimik, ngunit may lalim na hindi nila maintindihan. Umalis na kayo, sabi niya. Ang kanyang tinig ay hindi malakas, ngunit may bigat na hindi kayang tutulan. Unti-unting umatras ang mga kabataan. Ang kanilang tapang ay napalitan ng pangamba. Pagkatapos ay mabilis silang tumakbo palayo. Si Nanay Esther ay muling naglakad papunta sa balon na parang walang nangyari. Ngunit ang insidenteng iyon ay hindi na maitatago. Sa loob ng ilang oras ay kumalat ang balita sa buong baryo. Ang mga tao ay nagtipon-tipon. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at galit. May kapangyarihan siya, sabi ng isa. Hindi ito normal, dagdag ng iba. Mapanganib siya, sabi ng ilan. Unti-unti ay nagbago ang damdamin ng mga tao. Ang pag-uusisa ay naging takot. And ang takot ay naging galit. Isang grupo ng mga lalaki ang nagtipon sa gitna ng baryo. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Hindi natin pwedeng pabayaan ito, sabi ng isa. Kung may kapangyarihan siya ay delikado yon, dagdag ng isa. Kailangan nating kumilos, sabi ng isa pa. Nagkaisa sila sa isang desisyon. Isang desisyon na magbabago sa takbo ng mga susunod na araw. Sa kabilang banda ay bumalik si Nanay Esther sa kanyang kubo. Tahimik niyang isinara ang pinto at umupo sa tabi ng kanyang baol. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng takot, ngunit ang kanyang mga mata ay may lalim ng pag-iingat. Dahan-dahan niyang binuksan ang baol at kinuha ang lumang aklat. Binasa niya ang ilang pahina na tila naghahanda. Alam niya na ang baryo ay hindi titigil. Alam niya na ang kanilang takot ay magtutulak sa kanila na gumawa ng hakbang. At alam niya na ang oras ng kanyang pananahimik ay malapit nang matapos. Sa labas ay unti-unting nagdidilim ang langit. Ang hangin ay lumalamig. Ang mga tao ay nagtitipon na may iisang layunin. At sa gitna ng lumalalim na tensyon ay naghahanda si Nanay Esther sa isang bagay na matagal na niyang iniiwasan. Isang bagay na kapag pinakawalan ay hindi na muling maibabalik sa dati. Ang gabi ay paparating at kasama nito ay ang simula ng isang pagsubok na magbubunyag ng tunay na kapangyarihan ng mahiwagang baol.
Pagsapit ng gabi ay nagtipon ang mga kalalakihan sa gitna ng baryo. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at ang kanilang mga mata ay puno ng takot na pilit nilang tinatakpan ng tapang. May ilan na may dalang kahot, may ilan na may dalang ilaw, at may ilan na tahimik lamang ngunit malinaw ang intensyon. Hindi na natin pwedeng palampasin ito, sabi ng isa. Kung hahayaan natin siya ay baka kung ano ang mangyari, dagdag ng isa. Kailangan nating tapusin ito, sabi ng isa pa. Nagkaisa sila at sabay-sabay na naglakad papunta sa kubo ni Nanay Esther. Ang kanilang mga hakbang ay mabigat. Ang kanilang presensya ay tila bumalot sa buong baryo. Sa loob ng kubo ay nakaupo si Nanay Esther sa harap ng kanyang baol. Ang kandila ay marahang nagbibigay liwanag sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nakapikit at ang kanyang paghinga ay mabagal. Nararamdaman niya ang paglapit ng mga tao. Hindi niya kailangang tumingin sa labas upang malaman ang kanilang intensyon. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Tumayo siya at lumapit sa baol. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw nito na parang humihingi ng lakas. Sa labas ay tumigil ang grupo sa tapat ng kanyang kubo. Walang nagsalita sa loob ng ilang sandali. Ang katahimikan ay naging mabigat at puno ng tensyon. Pagkatapos ay may isang lalaki ang sumigaw. Lumabas ka, Nanay Esther. Sa loob ay hindi agad kumilos si Nanay Esther. Pinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Muli ay sumigaw ang lalaki. Lumabas ka at ipakita mo ang totoo. Dahan-dahan ay naglakad si Nanay Esther papunta sa pinto. Binuksan niya ito at humarap sa mga tao. Ang kanyang anyo ay tahimik ngunit matatag. Ang kanyang mga mata ay diretso sa kanila. Ano ang kailangan ninyo, tanong niya. Kailangan naming malaman kung ano kasagot ng lalaki. Isa lamang akong tao, sagot ni Nanay Esther. Hindi kami naniniwala, dagdag ng isa. May kapangyarihan ka, sabi ng isa pa. Tahimik na tumingin si Nanay Esther sa kanila. Isa-isa niyang tinignan ang kanilang mga mukha. Nakita niya ang takot, nakita niya ang galit, at nakita niya ang kawalan ng pag-unawa. Kung may hindi kayo naiintindihan, sagot niya, hindi iyon dahilan para kayo ay manakit. Ngunit hindi na sila nakinig. Ang kanilang takot ay mas malakas kaysa sa kanilang pag-iisip. Ilabas mo ang baol, sigaw ng isa. Ipakita mo ang laman nito, dagdag ng iba. Sandaling nanahimik si Nanay Esther. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nagdilim. Kung iyon ang gusto ninyo, sabi niya, ay ihaharap ko sa inyo ang katotohanan. Tumalikod siya at pumasok muli sa kubo. Kinuha niya ang baol at dahan-dahang inilabas ito. Ang mga tao ay napaatras ng kaunti. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa baol na parang ito ay may sariling buhay. Inilapag ni Nanay Esther ang baol sa harap nila. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa ibabaw nito. Ito ang hinahanap ninyo, sabi niya. Tahimik ang lahat. Ang hangin ay tila huminto. Dahan-dahan niyang binuksan ang baol. Sa sandaling iyon ay may kakaibang pagbabago sa paligid. Ang hangin ay naging malamig. Ang liwanag ng mga ilaw ay bahagyang kumurap. Ang mga tao ay napatingin sa loob ng baol. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aasam at takot. Ngunit ang kanilang nakita ay pareho pa rin. Tela, sisidlan, at lumang aklat. Iyan na naman, sabi ng isa. Niluloko mo kami, sigaw ng isa. Ngunit bago pa man sila makapagsalita, muli ay may nangyari. Ang hangin ay biglang umikot sa paligid. Ang lupa ay bahagyang umuga. At ang mga ilaw ay isa-isang namatay. Napaatras ang mga tao. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Sa gitna ng kadiliman ay nanatiling nakatayo si Nanay Esther. Ang kanyang mga mata ay tila may sariling liwanag. Hindi ninyo hiniling ang katotohanan, sabi niya. Hiniling ninyo ang kapangyarihan. At ang kapangyarihan ay may kapalit. Sa sandaling iyon ay tila may isang presensya na lumabas mula sa baol. Hindi ito nakikita ngunit nararamdaman. Ang hangin ay naging mas mabigat. Ang paligid ay tila lumalim ang dilim. Ang mga tao ay nagsimulang umatras. Ang kanilang tapang ay tuluyang nawala. Ano ito, sabi ng isa? Hindi ko alam, sagot ng isa. Tulungan mo kami, sigaw ng isa. Tahimik na tumingin si Nanay Esther sa kanila. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng galit, ngunit may bigat ang kanyang mga mata. Matagal ko itong itinago, sabi niya, upang hindi makasakit. Ngunit kayo ang nagpilit. Unti-unting lumakas ang presensya sa paligid. Ang mga puno ay tila gumagalaw.
Ang hangin ay umuugong. Ang mga tao ay nagsimulang magtakbuhan. Ang kanilang mga sigaw ay puno ng takot. Sa gitna ng kaguluhan ay nanatiling nakatayo si Nanay Esther. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa baol. Alam niya na ang nangyayari ay hindi na madaling mapipigil. At sa gabing iyon ay tuluyang nagbukas ang isang kapangyarihan na matagal nang nakatago. Isang kapangyarihan na ngayon ay malaya na. And ang baryo ay magsisimulang maranasan ang bunga ng kanilang sariling desisyon. Ang gabi ay nilamon ng takot. Ang dating tahimik na baryo ay napuno ng sigawan at pagtakbo. Ang mga tao ay nagkalat sa iba-ibang direksyon na tila hinahabol ng isang bagay na hindi nila nakikita ngunit malinaw nilang nararamdaman. Ang hangin ay umiikot sa buong paligid, malamig at mabigat. Ang mga puno ay yumuyuko na parang may dumadaang puwersa. Ang lupa ay bahagyang nanginginig sa bawat sandali. Sa gitna ng kaguluhan ay nanatiling nakatayo si Nanay Esther sa harap ng kanyang kubo. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa mahiwagang baol. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pag-iingat. Ang presensya na lumaya mula sa baol ay patuloy na lumalakas. Hindi ito nakikita ngunit ang epekto nito ay malinaw sa bawat galaw ng paligid. Ang dilim ay tila mas lumalim at ang hangin ay tila may sariling buhay. Isa-isang bumagsak ang mga ilaw sa baryo. Ang natitirang liwanag ay mula lamang sa buwan na bahagyang natatakpan ng ulap. Ang mga tao ay nagsisiksikan sa kanilang mga tahanan. Ang ilan ay nagkukulong sa loob. Ang ilan ay patuloy na tumatakbo. Walang nakakaunawa sa nangyayari ngunit lahat ay natatakot. Si Nanay Esther ay dahan-dahang pumikit. Ang kanyang paghinga ay naging mabagal. Tila siya ay nakikinig sa isang bagay na hindi naririnig ng iba. Sa kanyang isipan ay may masalitang bumabalik. Mga salitang matagal na niyang hindi ginagamit. Mga salitang may kapangyarihan na kaya lamang kontrolin ng may sapat na lakas at disiplina. Unti-unti niyang itinaas ang kanyang kamay mula sa baol. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig, ngunit ang kanyang loob ay matatag. Hindi ito dapat nangyari, bulong niya. Ngunit hindi na niya ito maibabalik sa dati. Ang kapangyarihan ay nakawala na at nangangailangan ng gabay. Sa kabilang bahagi ng baryo ay may isang bata na naiwan sa gitna ng daan. Siya ay umiiyak at hindi makagalaw sa takot. Ang hangin sa paligid niya ay umiikot at ang mga dahon ay sumasayaw sa kanyang paligid. Unti-unting lumapit ang presensya sa bata. Hindi ito nakikita ngunit ang bigat nito ay sapat upang magpahinto ng hininga. Sa sandaling iyon ay dumilat si Nanay Esther. Ang kanyang mga mata ay puno ng determination. Hindi siya maaaring manatiling tahimik. Mabilis siyang naglakad palayo sa kanyang kubo. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na mabagal. Sa kabila ng kanyang edad ay may kakaiba siyang bilis. Narating niya ang bata at agad niya itong hinawakan. Ang kanyang kamay ay mainit at matatag. Tahimik ka, sabi niya. Ang bata ay bahagyang tumigil sa pag-iyak. Ang presensya sa paligid ay tila umatras ng kaunti. Ipinikit ni Nanay Esther ang kanyang mga mata at inilagay ang kanyang kabilang kamay sa hangin. Ang kanyang mga daliri ay gumalaw na parang sumusulat ng hindi nakikitang simbolo. Unti-unting humupa ang hangin sa paligid ng bata. Ang bigat ay nabawasan. Ang presensya ay tila umatras. Dahan-dahan niyang hinawakan ang bata at inakay ito papunta sa pinakamalapit na bahay. Iniwan niya ito roon at muling humarap sa gitna ng baryo. Ang kanyang mukha ay hindi na lamang tahimik. Ito ay puno ng responsibilidad. Sa kanyang isipan ay malinaw ang katotohanan. Ang kapangyarihan na nakawala ay hindi simpleng bagay. Ito ay may sariling galaw at sariling lakas. Kung hindi ito mapipigilan ay maaaring masira ang buong baryo. Sa gitna ng dilim ay nagsimulang maglakad si Nanay Esther. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa hangin na parang may sinusundan. Ang kanyang bawat hakbang ay may layunin. Sa bawat galaw ng hangin ay nararamdaman niya kung saan patungo ang presensya. At habang siya ay naglalakad, ay unti-unting nagiging malinaw sa kanya ang isang bagay. Ang kapangyarihan na iyon ay hindi lamang basta lumaya. Ito ay may hinahanap. At kung hindi niya ito mauunahan, ay may isang bagay na mas malala ang mangyayari. Sa gitna ng magulong gabi ay nagsimula ang isang paghahanap. Isang laban sa pagitan ng kontrol at kaguluhan. At si Nanay Esther ang tanging may kakayahang harapin ito. Ngunit kahit siya ay alam na ang susunod na mangyayari ay hindi magiging madali.
Ang gabi ay hindi pa tapos at ang tunay na panganib ay nagsisimula pa lamang. Ang hangin ay patuloy na umiikot sa baryo na parang may hinahabol na hindi makita. Ang dilim ay mas naging makapal at ang katahimikan ay napalitan ng malalakas na ugong na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Si Nanay Esther ay naglalakad sa gitna ng baryo na tila may sinusundan na bakas na shot lamang ang nakakaramdam. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa hangin. Ang bawat galaw nito ay may kahulugan sa kanya. Hindi ito basta ligaw na kapangyarihan. Ito ay may direksyon, ito ay may layunin. Unti-unting narating ni Nanay Esther ang pinakadulong bahagi ng baryo kung saan nagsisimula ang makapal na gubat. Ang mga puno ay matataas at ang kanilang mga sanga ay tila nagtatago ng mga lihim na matagal nang nakalimutan. Pagdating niya roon ay tumigil siya. Ang hangin ay mas mabigat sa bahaging iyon. Iyang lupa ay tila may sariling tibok. Narito ka, bulong niya. Ang presensya ay tila nagtipon sa harap niya. Hindi ito nakikita ngunit ang lakas nito ay sapat upang magpalamig ng hangin sa paligid. Ang mga dahon ay sabay-sabay gumalaw. Ang mga sanga ay bahagyang yumuko na parang may dumaan na puwersa. Huminga ng malalim si Nanay Esther. Alam niya na ito na ang sandali na matagal niyang iniiwasan. Hindi ka dapat lumaya, sabi niya. Ngunit ang hangin ay tila sumagot sa kanya sa pamamagitan ng mas malakas na pag-ikot. Ang presensya ay hindi sumusunod. Ito ay lumalaban. Dahan-dahan niyang inilabas ang maliit na sisidlan mula sa kanyang damit. Binuksan niya ito at kumuha ng kaunting pulbos. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang ibinuga ang pulbos sa hangin. Sa sandaling iyon ay bahagyang nagbago ang galaw ng presensya. Ang hangin ay tila nag-alangan. Ang ugong ay bahagyang humina. Ngunit hindi ito sapat. Ang presensya ay muling lumakas. Ang hangin ay umikot ng mas mabilis. Ang mga puno ay tila napipilitang gumalaw. Napaatras si Nanay Esther ng isang hakbang. Ang kanyang mukha ay nanatiling matatag ngunit malinaw ang hirap sa kanyang mga mata. Malakaskan na bulong niya. Sa gitna ng umiikot na hangin ay tila may isang anyo na unti-unting nabubuo. Hindi pa ito ganap na malinaw ngunit sapat upang makita na ito ay hindi pangkaraniwan. Ang presensya ay nagkaroon ng hugis, isang anyo na tila gawa sa hangin at anino. Tumayo si Nanay Esther ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa anyo. Kung hindi kita mapipigilan, sabi niya, ay may masasaktan. Ang anyo ay tila gumalaw. Ang hangin ay biglang umalulong. Ang paligid ay naging mas mabigat. Sa sandaling iyon ay kinuha ni Nanay Esther ang lumang aklat mula sa kanyang damit. Binuksan niya ito at hinanap ang isang pahina. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw habang binabasa ang mga nakasulat. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at nagsimulang gumuhit sa hangin. Ang kanyang mga daliri ay gumalaw na parang sumusulat ng mga simbolo na hindi nakikita ng iba. Unti-unting nagbago ang paligid. Ang hangin ay tila nag-alangan. Ang anyo ay bahagyang umatras. Ngunit sa halip na tuluyang humina ay lalo itong nagalit. Ang hangin ay sumabog sa paligid. Ang lupa ay bahagyang umuga. Ang mga puno ay halos maputol sa lakas ng puwersa. Napaatras si Nanay Esther. Ang kanyang katawan ay bahagyang natumbang ngunit agad siyang tumayo. Hindi pa tapos, bulong niya. Sa kanyang isipan ay malinaw na ang kapangyarihan na ito ay hindi basta mapipigil ng simpleng paraan. Ito ay lumakas dahil sa takot ng mga tao. Ito ay lumakas dahil sa galit na ibinato sa kanya. At hanggat may ganitong damdamin ay patuloy itong lalakas. Unti-unting ibinaba ni Nanay Esther ang kanyang kamay. Ang kanyang paghinga ay mabigat, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determination. Kailangan kong tapusin ito, sabi niya. Ang anyo sa harap niya ay patuloy na gumagalaw. Ang hangin ay umiikot na parang naghahanda sa isang malakas na pagsabog. Sa gitna ng gubat ay nagsimula ang isang tahimik na laban. Walang ibang nakakita. Walang ibang nakarinig. Ngunit ang resulta nito ay makakaapekto sa buong baryo. At si Nanay Esther ay handa nang ibigay ang lahat upang maibalik ang katahimikan. Kahit na ang kapalit nito ay ang kanyang sariling lakas. Ang gubat ay tila naging sentro ng naglalabang puwersa. Ang hangin ay umiikot ng walang tigil at ang mga puno ay sumasayaw sa lakas ng hindi nakikitang kapangyarihan. Sa gitna nito ay nakatayo si Nanay Esther na handang harapin ang anumang kapalit ng kanyang desisyon.
Ang anyo na gawa sa hangin at anino ay mas naging malinaw. Hindi ito ganap na tao at hindi rin ganap na ulap. Ito ay isang presensya na nabuo mula sa pinagsamang takot at galit ng mga tao sa baryo. Tahimik na tinitigan ito ni Nanay Esther. Ang kanyang paghinga ay mabigat ngunit kontrolado. Alam niya na hindi sapat ang simpleng pagpigil. Kailangan niyang harapin ang pinagmulan nito. Ikaw ay bunga nila, sabi niya. Ang hangin ay biglang umalulong na tila sumagot. Ang anyo ay gumalaw at ang presensya ay lalong lumakas. Unti-unting lumapit ang anyo kay Nanay Esther. Ang lupa sa pagitan nila ay tila napipilitang umuga sa bawat galaw nito. Ngunit hindi umatras si Nanay Esther. Sa halip ay tumayo siya ng mas matatag. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi kita kalaban, sabi niya. Ikaw ay bahagi ng aking responsibilidad. Sa sandaling iyon ay itinaas niya ang kanyang kamay at inilapit ito sa anyo. Ang hangin ay nag-alburuto, ngunit hindi siya umatras. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang presensya na lumapit. Unti-unting naramdaman niya ang bigat nito, ang lamig nito, at ang galit na dala nito. Sa kanyang isipan ay nagsimulang lumitaw ang mga larawan, mga alaala ng baryo, mga sandali ng panlalait, mga sigaw, mga tawa na puno ng panghuhusga. Ang bawat emosyon ay malinaw. Ang bawat sugat ay naramdaman niya. Napakunot ang kanyang noong ngunit hindi siya umatras. Ito ang pinili ninyo, bulong niya. At ako ang magtatapos nito. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay diretso sa anyo. Sa pagkakataong iyon ay inilapit niya ang kanyang dalawang kamay sa harap ng kanyang dibdib. Ang kanyang mga daliri ay nagtagpo at tila may hinuhubog na lakas. Ang hangin sa paligid ay biglang huminto. Ang ugong ay nawala. Ang katahimikan ay bumalik sa isang iglap. Ang anyo ay bahagyang nag-alangan. Ito na ang sandali, sabi ni Nanay Esther. Mula sa kanyang mga kamay ay may isang hindi nakikitang puwersa na unti-unting lumabas. Hindi ito liwanag at hindi rin ito dilim. Ito ay isang lakas na puno ng katahimikan. Unti-unti niyang itinulak ang puwersang iyon papunta sa anyo. Sa una ay lumaban ang presensya, ang hangin ay muling umikot, ang lupa ay umuga. Ngunit sa bawat sandali ay unti-unting humihina ang anyo. Ang galit ay napapalitan ng pagkalito. Ang lakas ay unti-unting nawawala. Hindi ka dapat maghari, sabi ni Nanay Esther. Hindi ka dapat umiral sa ganitong paraan. Sa bawat salita niya ay tila nababawasan ang lakas ng presensya. Ang anyo ay nagsimulang maghiwalay. Ang hangin ay unti-unting humina. Ang ugong ay naging mahina. Ngunit sa huling sandali ay sumabog ang natitirang lakas nito. Isang malakas na hangin ang tumama kay Nanay Esther. Siya ay napaatras at napaluhod sa lupa. Ang kanyang katawan ay nanghina. Ngunit hindi siya bumitaw. Sa kabila ng sakit ay muli niyang itinaas ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng determination. Hindi pa tapos, sabi niya. Sa huling lakas na kanyang natitira ay muling itinulak ni Nanay Esther ang kanyang kapangyarihan. Sa pagkakataong ito ay tuluyang naglaho ang anyo. Ang hangin ay huminto. Ang gubat ay bumalik sa katahimikan. Ang presensya ay nawala. Sa gitna ng katahimikan ay nanatiling nakaluhod si Nanay Esther. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang kanyang katawan ay pagod. Alam niya na ang laban ay natapos na. Ngunit alam din niya na may kapalit ang lahat. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, ngunit patuloy. Sa kanyang paglalakad pabalik sa baryo ay malinaw ang isang bagay. Ang kapangyarihan ay hindi lamang para sa sarili. Ito ay isang pananagutan. At ang bawat desisyon ay may kaakibat na bunga. Ang gabi ay unti-unting humupa. At ang baryo ay magsisimulang magising sa isang bagong katotohanan. Ang unang liwanag ng umaga ay dahan-dahang sumilip sa baryo. Ang mga anino ng gabi ay unti-unting naglaho at ang hangin ay bumalik sa dati nitong katahimikan. Ang mga tao ay isa-isang lumabas mula sa kanilang mga tahanan na may halong pagdududa at takot. Ang mga bakas ng naganap na kaguluhan ay naroon pa rin. May mga dahon na nagkalat, may mga sanga na naputol, at ang lupa sa ilang bahagi ay tila na bago ang anyo. Ngunit ang pinakaramdam ay ang kakaibang katahimikan. Isang katahimikan na parang may natapos na hindi pa lubos na nauunawaan.
Sa dulo ng baryo ay dahan-dahang naglalakad si Nanay Esther pabalik sa kanyang kubo. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal. Ang kanyang katawan ay tila pinanghihinaan ng lakas. Ang kanyang mukha ay maputla ngunit payapa. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng laban na naganap. Sa halip ay may tahimik na pagtanggap. Habang siya ay naglalakad ay may ilang tao ang nakakita sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng hiya at takot. Wala ni isa ang nagsalita. Ang mga taong dati ay nanlait at nanakit ay ngayon ay hindi makatingin sa kanya. Ang kanilang mga puso ay mabigat sa mga ginawa nila. Si Nanay Esther ay hindi tumigil, hindi siya nagsalita. Nagpatuloy lamang siya sa kanyang paglalakad hanggang sa makarating sa kanyang kubo. Pagdating niya ay dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at pumasok. Ang loob ay tahimik at tila hindi naapektuhan ng naganap sa labas. Lumapit siya sa kanyang mahiwagang baol at umupo sa tabi nito. Ang kanyang kamay ay marahang pumatong sa ibabaw. Tahimik siyang pumikit. Sa kanyang isipan ay malinaw ang lahat. Ang kapangyarihan na lumaya, ang laban na kanyang hinarap, at ang kapalit na kanyang tinanggap. Unti-unting naramdaman niya ang kanyang lakas na humihina. Ang bigat ng kanyang katawan ay lalong bumigat. Ngunit wala siyang pagsisisi. Ito ang kanyang tungkulin. Ito ang kanyang responsibilidad. Sa labas ng kubo ay unti-unting nagtipon ng mga tao. Hindi sila maingay, hindi sila magulo. Tahimik silang nakatayo na tila may hinihintay. May isang matandang lalaki ang lumapit sa pinto. Dahan-dahan siyang kumatok. Walang sumagot. Muli siyang kumatok. Tahimik pa rin ang loob. Nagtinginan ang mga tao. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalala. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto. Sa loob ay nakita nila si Nanay Esther na nakaupo sa tabi ng kanyang baol. Ang kanyang ulo ay bahagyang nakayuko at ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang kanyang mukha ay payapa. Ngunit wala na siyang paghinga. Tahimik ang lahat. Walang umiiyak. Walang sumisigaw. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa anumang ingay. Unti-unting naunawaan ng mga tao ang nangyari. Ang takot na kanilang naramdaman kagabi. Ang kapangyarihan na kanilang nasaksihan. At ang katahimikan na bumalik sa baryo. Lahat iyon ay may kapalit. At ang kapalit ay ang buhay ni Nanay Esther. May isang babae ang lumapit at lumuhod sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawad bulong niya. Isa-isa ay lumapit ang iba. Ang kanilang mga ulo ay yumuko. Ang kanilang mga puso ay puno ng pagsisisi. Sa sulok ng kubo ay naroon ang mahiwagang baol. Tahimik at tila walang laman na lihim. Ngunit sa pagkakataong iyon ay naiintindihan na nila. Ang tunay na laman nito ay hindi kayamanan. Hindi rin simpleng kapangyarihan. Kundi isang responsibilidad na hindi kayang dalhin ng sinuman na walang sapat na puso. Sa labas ay tuluyang sumikat ang araw. Ang liwanag ay pumasok sa kubo at marahang tumama sa mukha ni Nanay Esther. At sa unang pagkakataon ay nakita siya ng baryo hindi bilang kakaiba, kundi bilang isang taong nagbigay ng lahat upang protektahan sila. Ang baryo ay nanatiling tahimik, ngunit ang katahimikan na iyon ay hindi na katulad ng dati. Ito ay katahimikan na may kasamang pag-unawa. At ang alaala ni Nanay Esther ay mananatili bilang paalala ng isang katotohanan, na ang takot at paghusga ay maaaring magpalaya ng kapahamakan. At ang tunay na lakas ay makikita sa taong handang magsakripisyo para sa kapakanan ng iba.